Bukas na ang target na tapusin ang canvassing ng boto para sa Bilang Pilipino 2025. Habang ginagawa ang bilangan, meron ding ikinasang random manual auditing para masiguro ang resulta ng eleksyon. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa COMELEC Monitoring Center sa Intramuros, si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon. Pops J, kalawang araw na ng canvassing ng boto para sa mga senador at party list groups. Ngayong araw, 100 certificates of canvass ang target na mabilang ng COMELEC. 175 ang lahat ng certificate of canvass na kailangang mabilang bago maiproklama ang mga nanalong senador at party list groups. Kahapon, 58 na ang COC na nabilang. Makasaysayan ito dahil pinakamarami yan sa unang araw ng canvassing of votes. At ngayon, galing sa Cebu City, Batangas, Bulacan, Cagayan at Sarangani ang mga nakanvas na. As of 2 o'clock p.m., mayroon na lamang 9 na hinihintay na provincial at district COCs, habang 16 naman sa city at municipal COCs at 9 na overseas COCs din ang hinihintay ng COMELEC. Kasabay nito, nilunsad na rin ng COMELEC ang random manual auditing sa Citadines Bay City, Manila sa Pasay na tatakbo ng 45 na araw. Dito, nasa 700 random ballot boxes ang kinuha sa iba't ibang presinto sa bansa. Isasalang yan sa manual auditing ng 60 teams mula sa DepEd na hindi naging bahagi ng electoral boards. Muling pinaalala naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kanina na hindi maaaring maglabas ang COMELEC ng sumatotal o ranking hanggat hindi pa ito opisyal na listahan ng mga nagwaging senador or party list groups. Pinabulaanan din niya ang nirereklamong dagdag bawas o vote manipulation. Aniya, ang mga numerong nakikita ay mula sa mga media entity na mayroong server na pinapasukan ng real-time na bilang ng boto. Napag-usapan din kanina ang kinekwestiyon ng publiko sa tila pagdami raw ng mga botante sa presinto. Sagot dyan ng COMELEC. Isa po sa masasabi natin dahilan dyan, and ayaw po natin mag-blame ng kahit na sino, ay dahil po nag-cluster kami ng mga presinto. Dumami po yung mga botante sapagkat ito lang po kasi nabigay sa amin na budget, and therefore dahil sa nabigay na budget na yan, kinakailangan namin i-reduce ang bilang ng mga presinto. Pops J, narito naman ang mga nangunguna sa senatorial race ayon sa ating partial and unofficial results. Nangunguna pa rin si Senator-elect Christopher Bongo na may higit 26.4 million na boto. Pumapangalawa naman sa kanya si Bam Aquino na may 20.6 million votes. Pumapangatlo si Senator-elect Bato de la Rosa from PDP Laban na may 20.2 million votes. Pumapang-apat si Erwin Tulfo with 16 million votes. Panglima si Kiko Pangilinan, 15 million votes. Congressman Rodante Marcoleta with 14.9 million votes. At sumusunod naman sa remaining 7 to 12 seat natin, si Ping Lacson, Senator Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, pati na rin si Senadora Amy Marcos. Pops J. Merimon, humihingi ng recount si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa naging resulta ng halalan. May sagot na ba dito ang COMELEC? Oo, Pops J. Sa partial and official results kasi 31st ang spot o ang ranking ni Pastor Apollo Kibuloy na merong higit 5.5 million na boto. At ayon sa COMELEC, kung nais nga ng kanilang kampo ay kailangan daw nilang mag-file o maghain ng election protest. Pero nasabi rin dito ng COMELEC, magiging magagastos ito para sa gobyerno yung pagsasagawa ng manual recounting at kinakailangan daw ng batas to mandate such a proceeding. Pops J. Merimon, si Congressman Rodante Marcoleta naman napasok sa Magic 12. Hinihiling na iproklama na ng COMELEC ang top 6 sa unofficial count. Anong sagot ng COMELEC tungkol dito? Pops J, bagaman may authorization ng Electoral Board na babaan yung threshold, pinili nila ayon kay Chairman Garcia na tapusin muna yung pag-canvass ng 175 na COCs bago raw yung full proclamation this weekend, Pops J. Merimon, kailan inaasahang mailabas ang partial and official results mula sa COMELEC? Pops J, inaabangan natin today kasi nasabi ng COMELEC anytime ngayong araw may lalabas daw sila ng partial and official results. Pero huli kasi nasabi ni COMELEC Chairman Garcia, habol nila na sana ngayon ay makatapos muna sila ng 100 COCs. So baka by then, tsaka natin naantabayanan yung paglabas nitong partial and official results. Pops J. Merimon, kailan naman inaasahang maiproklama yung mga nanalong senador? Pops J, ngayong weekend. So Saturday, May 17, if not sa Sunday, May 18, Pops J. Sa party list groups, Merimon, ilan na ba yung mukhang sure nang makapasok?
Paps J, dun sa partial and official results ulit na meron tayo, may nakikita na tayong 5 partido na mukhang garantisado ng makapasok at makakakuha ng minimum of 1 but not more than 3 seats sa House of Representatives. Samantala, yung mga hindi pa naman nakakakuha ng at least 2% mula doon sa total votes, maaari pa rin naman makakuha ng upuan sa HOR o House of Representatives. Depende na yan sa magiging ranking nila sa listahan, sa official list na ibibigay o ilalabas ng COMELEC. Paps J. Merimo, nagbigay rin ng paalala ang COMELEC na magsumite ang mga kandidato ng kanilang Statement of Contribution and Expenditure o SOSE. Ano raw ba ang repercussions kapag hindi nasunod yan? Paps J, May 13 hanggang June 11 nga yung pagpapasa ng SOSE. At kung sakaling nga merong hindi sumunod dito o lumabag, maaari silang magkaroon ng penalties o administrative fines mula 1,000 to 60,000 pesos. O kaya naman ang pinakakinatatakutan ng mga nangangandidato, yung perpetual disqualification. Paps J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.